Ito po ang kanyang credentials. Siyempre, graduate ng medicine, no? Bachelor of Arts major in Biology sa FEU, Doctor of Medicine sa Angeles, Internal Medicine sa Medical City, Diplomate Board Certified, no? Internal Medicine, hypertension specialist, o diba? So, napakaganda. So, last time nag-conduct kami ng talk, no, that was I think February, pero naano ko naman, nauulit naman namin yan. Hypertension, o diba? Saan ka pa, okay? So, Board Certified Philippine Society of Hypertension, Occupational Health and Safety. Siyempre, may mga community service din po siya. Host on board, doctor on board, Radio Pilipinas, no? So, actually, isa to sa kanyang social work, no? At talagang, syempre, talagang hindi lang naman pagtitreat or pag-cure, pagmamanage, no, sa mga pasyente, pero meron talaga yung kailangan i-share yung knowledge mo. No? That's why we're doing this kind of talks, no? A very compassionate healthcare profession, nasa industriya for the past ilang years, siya na rin na magkukwento. Okay, so let's all welcome Dr. Claro Cayanan. Hi, Doc! Kamusta? Thank you, Bing. Thank you for that introduction. Good day, everyone. Good morning, good afternoon, and good evening. We have a very good topic today. Kasi nga, good in the sense that alam natin when we talk about kidneys, we talk about kidneys as a kidney lang. Ano? Kasi akala natin pwedeng mag-solo ang kidney. But the truth of the matter is, lahat ng mga organs natin sa katawan, hindi sila pwedeng mag-function without each other. And ang trabaho nila, all of the organs, they work together in concert. Ano? Pag mali yung tono ng isa, makikita mo yung effect ng tono na yon sa iba't ibang organs. Same as true with the instruments. Same as true with the voices. Siyempre, kung meron kang soprano, may alto ka, may tenor ka, may bass ka, kapag mali ang tono nila, it shows. Ganon din sa mga sakit. Ano? So, when we talk about the kidneys, syempre, kapag pumapalya ang kidney, what will happen to the liver? Diba? Kaya nga meron tayong tinatawag na hepatorenal syndrome. What will happen to the heart? Tumataas ang blood pressure. Bakit? May role ang kidney when it comes to the blood pressure regulation. Ano? Paano ka nahihinga ngayon? Paano na mag-expand yung baga mo kapag overload na siya? It's actually the kidneys that takes care of these things. Ano? And syempre, we want to explain it further. At gusto rin nating malaman kung ano ang role ng product natin. Di ba? Sabi nga nila, how much would it cost in order to save one life? Ano? Kasi pag nasira na nga yung kidney, dire-diretso na yan. And I will proceed further, no? Malalaman natin magkano nagagastos kapag nagkaroon ng kidney failure, anong ginagawa nating remedyo dyan. So, sabi nga nila, how much would it cost in order to save one life? No? So, pag titignan ninyo yung mga computation, I will show that later, parang mura lang pala. See? So, alam niyo kung ano yung sinasabi ko, ano? Mura lang yung isang sachet natin. Anyway, let me proceed. So, pag sinabi nating kidney health and barley, syempre may connection ito, ano? And on the right part, ito yung cross section ng kidney. So, meron yung cortex, merong capsule yan that encloses it. Syempre, yung renal artery where it receives yung oxygenated blood. Yung renal vein, kapag na-filter na, babalik na yung dugo by way of the renal vein, no? Papasok na sa puso ulit yan para ma-oxygenate ng lungs. Okay? So, napakarami niyan. And kung titingnan mo, saan dito yung ito yung mga cells, ano? Maliliit yan. So, we call it a functional nephron ang tawag doon. Ano? Ito yung functional cell ng kidney. It's the nephron. We are given a certain number of nephrons per kidney. No? So kapag nasira yung isa, hindi mo na siya maibabalik. No? So
pasira na sila ng pasira as time goes by kung hindi tayo nag-iingat. Okay? So, what are the kidneys? Sabi nga nila, no? Dito yan. Kung sa likod ang pinag-uusapan, dito siya. Okay? Flank area, left and right. So, kapag sumakit yan, parang akala nila, nirarayuma sila. Where in fact, ang sumasakit pala yung mga kidneys nila. No? So, maraming nagkakamali. So, these are two bean-shaped organs. No? Ito yung tinatawag nating renal system. They help the body pass waste as urine. So, yung kidneys, ang gumagawa ng mga, ang nag-filter ng dugo natin, at kapag nagtrabaho siya, nag-filter siya, ilalabas na niya ngayon in a form of urine. So, ang urine, it's actually the product na ito ng mga waste. Ano? And siyempre, kumbaga, sa isang fishnet, kapag maluwag na yung fishnet mo, ay lalabas na yung mga 5 fingers, kung tawagin nila, ano? Yung mga tilapia na 5 fingers, hindi sila dapat lumalabas. Yung mga 3 fingers, dapat hindi yan lumalabas sa fishnet. Pag lumabas na, even yung mga 5 fingers na mga pla-pla, ibig sabihin, maluwag na yung fishnet mo. Ganon din yung kidneys. Hindi dapat makikita ang protein, yung albumina. Hindi dapat nakikita yung sugar because these are big molecules. Now, kapag pinagawa mo yung urinalysis at nakita mo yung mga ito, alam na alam mo, may sira na yung kidney. Okay? So, the kidney performs many crucial functions. No? Kasama na din dito yung maintaining overall fluid balance. Halimbawa, uminom ka ng maraming tubig. Kung mahina o sira na yung kidney mo, overloaded ka ngayon. Babalik ito sa baga. Kaya hindi ka nakakahinga. So, kung maganda ang function ng kidney mo, iihi mo lang yun. So, walang issue doon. Okay? Now, ito yung renal system. No? So, it's made up of 2 kidneys. Ito yung ureters. Ano? Pag na-filter na dyan, lalabas na yung ihi, papasok dun sa pantog, yung gallbladder, yung urinary bladder. And then, from the urinary bladder, lalabas na yan. So, kung may stone ka dito, nahulog siya dyan, ito yung pinakamakipot na portion. Ito yung masakit dito sa may singit. Ano? Kala nila kung ano na yung nararamdaman nila. Kala din nila appendicitis. Ano? Pero kidney stone pala na nahuhulog. No? So pag nahulog siya, maswerte ka na. Pag nahulog siya dito kasi medyo maluwag ng konti dito. Pero on this part, yung lower third, kung tawagin namin, dyan halos sila nagbabara. Okay? So, it's a good thing na alam ninyo yan. Kasi pag nakita ninyo, oh, baka may kidney stone ka. Yeah. You can actually help your loved ones, yung mga mahal natin sa buhay. So the question now is, why do we need to take care of our kidneys? Totoo yan, magastos, magkasakit, kahit na ano pa, ang sakit mo, magastos pa rin. And sa totoo lang, yung halos nagagastos ng mga pasyente, no? If you're going to rank yung mga sakit, cardiovascular, number 1, number 2, yung stroke, heart attack, yun ang mga number 1. Ang kidney problem, naglalaro siya sa number 3 and number 4. So, kaya, importante talaga na mangalagaan din natin yung mga kidneys natin. Okay? So, ano ang nakikita ninyo kapag nakakakita kayo ng isang pasyente na nag-hemodialysis? Anong napapansin ninyo? This is the machine, no? Okay? May mga tubes na naka-attach, hihigupin yung dugo, papasok sa makina. Yung machine naman, ang daming filters dito. No? This one is a filter, papasok siya dyan, ibabalik niya ulit dito. Okay? And then, pag na-filter na, ibabalik niya ulit dun sa... Para siyang umihi lang. Ganyan ang trabaho ng kidneys. So, yung iba, anong napapansin ninyo? Siguro maaaring maitanong ninyo, Dok, magkano kaya yung gastos dyan? Di ba? Magkano kaya, masarap ba ang feeling dyan? Usually, it takes 4 hours for one session of hemodialysis. Kaya nga yung iba,
dun sa 4 hours na yon, nakaupo sila, nanonood sila ng TV, nakakatapos sila ng 2 pelikula siguro sa Netflix, ganyan. And then after that, uuwi na sila. It sounds easy. Okay lang. Pero sa totoo lang, pag nakita nyo yung gastos, masyadong malaki. And alam natin na for life ka ng ganito. Lifetime ito. So, hindi pa ito ang problema. Marami ka pang iniinom na gamot. Okay? Let me proceed dun sa sinasabi kong hemodialysis. Kahit sa ang centers, magkano pinakamura? 2,000. Yes, 2,500. May 2,000, pero outdated na ito, no? Magkano yung pinakamahal? Siguro, sabihin na natin itong mga hospitals dito na tertiary na magaganda. It cost around 7,000 per session. That's the first session lang. Sa isang linggo, ilang session yung usual? 3. 3 sessions. Ibig sabihin nun, 3 beses ka lang umiihi. See? So, sa isang buwan, magkano na yon? It will cost now around 24 hanggang 42,000 a month. This is just for you to urinate. Imagine, gaano kamahal ang umihila pag sira na yung kidneys natin. So, in a year, magkano siya? 312,000 hanggang 1,092,000 per year. This is exactly the reason kung bakit kailangan nating pangalagaan yung mga kidneys natin. Di ba? So, dito pong mapasok yung role ng product natin. Anyway, it's a good thing, kaya ako ito pinapakita. It's because our government now has, may program na siya para sa mga pasyente na merong sakit. Kung ang chemotherapy na babayaran nila and the radiation treatment, halos 0 ang babayaran mo eh. So, when it comes to problems with kidneys, meron din silang binibigay ang kidneys. It's actually by way of PhilHealth, Philippine Health Insurance. Okay? Itong binibigay niya. So, in a month, ilang session ka? So, sa isang linggo, 3. Times 4, 12. Times 12, 156 sessions per year. So, kung 2,600 yung per session, itong babayaran mo per year. 5,600 per year. Ito yung ibibigay ng PhilHealth. Kaya halos wala ka ng babayaran. See? Pero, hahanap ka ng hemodialysis unit na ito lang ang babayaran. Kasi kung 7,000 ang pinili mo, maglalabas ka pa rin. Hindi ba? So, marami naman dyan. Meron pang antig to 2,000 eh. Hindi ba? So, this is exactly the reason bakit napaka-importante na bigyan nating pansin yung ating mga kidneys. Whether or not, meron kang nararamdaman or wala. Bakit? Kasi at the outset, wala kang symptoms. Pero may nangyayari na pala. Okay? And once na, gaya nung nabanggit ko sa inyo, no, yung functional unit ng kidney, that's the nephron, nababawasan sila pag nasisira sila. And you cannot get them back again. Okay? So, kidney diseases, sabi nga nila, silent killers ang mga yan because they lack symptoms. Wala kang nararamdaman. Kapag may nararamdaman ka na dahil dito, medyo moderate to advanced na siya. Kaya nga sabi nila, it is best na magpa-subject ka dun sa mga tinatawag nilang executive check-up. Why? Kasi nga, kahit papano, nakikita mo yung status ng mga kidney mo, yung liver mo, yung puso mo, nagpapa-ECG ka, or an X-ray at least. So, pag merong nararamdaman yung isang pasyente, kadalasan ang sinasabi nila, ay, maaaring pagod lang ako kasi napuyat ako eh. Dami kong ginawa sa opisina. Where in fact, nag-uumpisa na pala yung problema. Okay? So, ano-ano yung mga conditions na maaaring makasira ng mga kidneys natin? Marami yan. And syempre, gusto nating malaman lahat para kung sakasakali, makaiwas tayo. Okay? So, number 1, yung tinatawag nilang chronic kidney diseases, kidney failure, kidney stones, no? Yung mga infections sa kidneys, kagaya ng glomerulonephritis, yung mga urinary tract infections, and even pyelonephritis. Ano? So, maraming conditions yan. At
kapag nakita mo yung mga yan, it's best talaga na puntahan nyo na yung mga pinagkakatiwalaan yung mga doktor para kahit papano ma-arrest natin yung damage na maaaring ibigay dun sa kidneys. So, pag sinabi natin chronic kidney diseases, ibig sabihin nito medyo matagalan. As the term implies, pag sinabing chronic, matagal na ito. Maaaring napabayaan mo yung mga causes. Ano-ano ba yung mga number 1 and number 2 causes kung bakit may chronic kidney disease? Number 1 is still diabetes. Number 2 is hypertension. Yung dalawang yan, naglalaro lang sila sa number 1 and number 2 per year. Even dun sa mga mortality and morbidity rate ng mga, dito sa Pilipinas, naglalaro lang yung dalawang yan sa number 1 and number 2 as the cause ng chronic kidney disease. So kapag pinabayaan mo yung kidney, what happens now? Magfe-fail yung kidney, kaya nga may kidney failure eh. Ibig sabihin, damage na siya. Kukunti na lang yung mga functional nephrons mo. Hindi na niya kayang i-filter lahat ng mga kinakain mo, yung iniinom mo, wala ka ng filter. Kumbaga dun sa lambat mo, maluluwag na lahat at lumalabas na yung mga isda. So, ano pang i-harvest mo, hindi ba? So, yan ang nangyayari. And syempre yung mga acute inflammations ng kidney na usually nakikita mo sa mga kabataan, usually immune response ito. Limbawa, yung mga may sore throat, mayroong mga skin infection, akala nila nandun lang siya. Pero pumupunta pala sa kidney, pumupunta sa puso. Usually by way of immune response. Kaya hindi rin pwedeng pag walang bahala yung mga glomerulonephritis na mga ganyan, yung mga IgA nephropathy, akala nila simpleng-simple lang yan. By way of, acute nephritis, kapag nakita mo yung mga yan, bigla na lang namamaga yung kidneys. So, kapag napabayaan siya, it will further progress into kidney failure and sometimes, if left untreated, mortality. So, itong mga urinary tract infections, females, usually, makikita mo sa kanila twice or thrice in a year, nagkakaroon ng UTI. It's anatomic kasi yan pag females. Siyempre, compared sa mga males, lawit lang, medyo dry, compared sa female, moist, and the proximity to the anal verge. Kaya mas prone sila na magkaroon ng infection. Pag ang lalaki nagkaroon ng infection, magdududa si Mrs. Okay? Yun ang ibig sabihin nito. And syempre, kung ang infection, umabot from initially hanggang pantog lang yan di ba? Hanggang dito lang. Pag umakyat siya sa kidneys, pyelonephritis na ang tawag doon. So it is now the kidneys ang namamaga because of the infection. So retrograde siya. Umakyat dito initially, and then umakyat siya sa kidney. Pag umakyat siya doon, yun usually kino-confine namin yan kasi we need much stronger na antibiotics para lang siya mag-improve. And ang nagiging problema namin ngayon, at present, yung mga tinatawag naming antibiotic resistance. So, ibig sabihin, kahit na bigay ka na ng bigay ng mga antibiotic, mamahalin pati, hindi sila tumatalab. Kasi nga, yung mga bakterya, naka-adapt na sila. Gusto rin nilang mabuhay. Kaya, nagkaroon sila ng mutations, nag-adapt sila dun sa antibiotic na yun. Kaya kapag binigyan mo siya ng ganon, hindi na siya tumatalab. See? So, even the lower forms ng mga organisms, they also know how to adapt. Parang tayo. Kapag hindi tayo kumikita, maghahanap tayo ng pagkakitaan. We need to adapt also. Kailangan nating mabuhay. So, same as true with the lower forms of organisms. Kagaya ng bacteria, yung mga masyadong maliliit, nag-mutate sila. Gumagawa sila ng protection sa mga antibiotic. Kaya merong antibiotic resistance. Okay? So, now we go to the kidney stones. Pag tinawag natin kidney stones, ito yung basura ng kinain natin. Pag nagkumpul-kumpul sila, it now forms a stone. Ano-ano yung mga sikat na mga stones? Usually, uric acid. Saan nanggagaling ang uric acid?
protein and purine. Ano itong protein and purine? Ito yung karne, laman loob, baboy, baka, munggo, beans, tawili, sardinas, bagoong, seafoods, mani. Ang dami niyan, ano? Kapag kumain ka ng ganyan, ang basura mo, uric acid. Okay? Siyempre, dadaan sa kidney yan. Pag nandun sila sa kidney, nagkukumpulan sila. Pag malaki na, magbabara sila. Yan, dun na masisira yung kidney. Pero yung mga sinabi kong yun, ang sarap kainin. Di ba? But yung mga tao, there are individuals na prone talaga na, or talagang gumagawa, or factory talaga ng kidney stone yung mga kidneys nila. Merong individuals na gano'n. Yung iba, wala. Kahit na kumain na maraming ganyan, hindi naman sila nakakapag-produce. Unfortunately, kung sa diet mo, puro gano'n, talaga makakapag-produce ka talaga. So, yung mga stones na yan, that's only uric acid, ha? Pangalawa dito, yung calcium. Cheese, gatas, ano pa? Yes, ang dami niyan. So, yung calcium na yan, ang titigas niyan. Parang ngipin natin, kaya matitigas ang ngipin natin, di ba? It's made up of calcium. So, what happens? Pag mas malaki na siya, mas mahirap siyang i-shockwave ngayon. Kasi ang ginagawa sa hospital dyan, shockwave mo lang, ipinupulbos mo eh. Para pag umihi ka, parang mabuhangin na yung ihi mo. That's the easiest way of extracting the stones. Ang pinakamahirap, yung buksan mo, operahan mo, tanggalin mo. Pero high risk pa for problems. Kasi remember, the kidneys are highly vascular. Ibig sabihin, maraming ugat dyan na nakadikit. Kaya pag binuksan mo yan, madugo ka. Madugo yung operating table mo. So, kaya lahat sila umiiwas dyan. Kaya mas gusto nila, shockwave muna. So, itong mga stones na ito, gaya nga ng sinasabi nila, akala nila mga maliliit lang yan. So, kapag ang stone, lumaki na siya, mga 0.6, 0.7 centimeter or 1 centimeter, ay hindi na siya kakasya dun sa daanan. So, sasakit na ngayon yung yung tiyan mo. So, kapag sumakit na siya, yan, hospital, no? So, bibigyan ka na lang stronger analgesic para lang mawala siya. Pero kung hindi siya nawawala doon, talagang hanggat hindi siya nakadaan doon sa pinakamakipot na portion, hindi mawawala yung pain. So, yan ang issue dyan sa mga stones. Pero syempre, kami, palagi namin sinasabi, inom kasi kayo ng maraming tubig. Kasi pag maraming tubig, ihi ka ng ihi. So what happens, yung mga stone, hindi sila nagkakaroon ng time na magkumpul-kumpulan. Kaya pag umihi ka, sumasabay na siya doon. Now the problem is, tayo, minsan nakakalimutan nating uminom ng tubig. Sa isang buong araw, kung nasa loob ka ng opisina na may aircon, ayaw mo uminom ng tubig kasi ayaw mo umihi. Pero pag nasa labas ka, mapipilitan kang uminom ng tubig, lalong-lalo na kung mainit. Kaya nga, sabi nila, yung mga merong kidney stone, sila yung hindi umiinom talaga ng tubig eh. Sa totoo lang, mas mura nga yung tubig eh, as a form of treatment. Ha? Kasi ang shockwave, how much is a shockwave? 60,000. Just to pulverize yung tinatawag nilang stones. Ano? So, sinasabi ko yung mga presyo para takutin kayo. That is intentional. Pero, hindi ko sinasabi ito para matakot kayo actually. But sinasabi ko ito, it's because it's really happening. Ito yung nangyayari dun sa mga hospitals. Pag naging aware tayo, ayokong magkaroon ng ganyan. So, iinom na lang ako ng maraming tubig. Pero mas maganda siguro, lagyan mo na ng isang sachet. Kasi, kung titignan ninyo, papakita ko naman sa inyo mamaya what our barley can do. No? Kasi nga, kapag umiinom ka ng ganon, kumbaga, it acts as, para ma-flush out niya. Padulas, kumbaga. Okay? So, warning signs of kidney problems. Ito sana yung pinakamaganda. Unfortunately, itong mga warning signs na ito, kapag na-catch mo sila or nagkaroon ka ng warning signs, medyo nag-a-advance na. Dahil sa una pa lang, walang halos symptoms. Di ba? Walang masyadong symptoms eh. Kaya nga, sabi nila, kung halimbawang may naramdaman sila,
Usually, ina-attribute nila sa mga ibang bagay. Pagod ako, dami kong ginawa kanina. Kaya siguro ako ng ganito ang pakiramdam ko. Kahapon, kulang ang tulog ko. Kanina, dami kong ginawa, dami kong tinapos. Yun ang mga usual na mga reasons nila. At ina-attribute nila yung mga nararamdaman nila doon. Like for example, trouble sleeping. Sino bang mag-iisip na may kidney problem ka kagad dyan? Fatigue. Kahit sino napapagod di ba? Sino mag-iisip dyan? Yung inability to concentrate. Di ba? Sa halimbawa, sa school, kapag tinawag ka, anong sagot sa tanong? Parang hindi ka makapag-concentrate ngayon. Ganun. So, dry, itchy skin. Kahit sino nangyayari yan Who would think na meron kang problema sa kidney? Eto na, dito na pumapasok ito. Increase or decrease in urination. Minsan, hindi ka pa nag-iisip dyan. Kulang lang kasi ako sa tubig Kaya wala akong iniihi. Pero pag tignan mo yung ihi nila, concentrated. Masyadong matingkad ang kulay. Pag umiihi ka, kulay tsaa, kulay coke, tea-colored urine, may blood yon. Kaya nga yung blood in the urine, yan, problema na yan. Foamy urine, mabula. Yan, parang sobrang dami ng residue. Mayroong problema yan, di ba? Yung puffiness around the eyes, yung namamaga yung mata mo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na kapag sumobra ka ng tubig, hindi na kaya ng kidney, hindi niya nilabas yung tubig, makikita mo sa sarili mo. Yung mga dependent portions ng katawan, ano yan? Mata, paa. Pag nagmamanas ka, ibig sabihin may problema yung kidney. Di ba? Okay? So, yan. Foot or ankle swelling. Yung manas. Yung tinatawag nila. O kaya, yung iba naman, reduced appetite. Walang ganang kumain. Bakit all of the sudden, wala kang ganang kumain? Nagkakaroon ka ng muscle cramps. Yung muscle cramps dito, ito yung mga tinatawag nilang electrolyte imbalance. What maintains electrolyte balance sa katawan is actually a function of the kidneys. Yung sodium, potassium mo, kapag nagkukulang, nagtitipid yung kidney. Kapag sobra naman nilalabas niya. Ngayon, kung sira siya, hindi niya magawa yun. Kaya kulang ngayon yung electrolytes mo. Nagkakaroon ka ng muscle cramps ngayon. Di ba? So, yung mga yan, mga initials pa lang. Pero kapag napabayaan mo siya, magkakaroon ka ng further problems. No? So, sabi nila, how do we keep our kidneys healthy? So, tubig lang pala. Parang andali-dali. So, ang daming pwedeng gawin. Maintain a healthy fluid intake. Ano yung pinakamagandang value? 3 liters a day. Sinong may kaya niyan? Ako kaya ko yung 3 liters a day. Okay? Yung eat healthy, yung healthy diet. Sino dito yung mahilig mag-fasting? Sino dito yung mga keto diet? Hindi ako na masyadong proponent na mga ganyan. It's because nothing beats a balanced diet. Para sa akin, although yung mga sinasabi nila mga keto diet dyan, it's for a certain subset lang ng population, hindi para sa lahat. Okay? So, yung timbang, ano yung pinakamagandang timbang? Let's get siguro ballpark figure. Kung halimbawa, ang height mo 5'2", ang timbang mo dapat dyan siguro hanggang 120, hanggang 140. Pag lumampas ka doon, overweight ka na. Okay? 5'7", 170, 180, mga ganyan. Okay? So, yun yung tinatawag nilang weight check. Kailangan nandun ka lang sa tamang timbang lang. Monitor nyo yung blood pressure ninyo dahil kung matataas ang mga blood pressure, it will further injure yung kidney natin. Smoking. Mga yan yung smoking, I've done research sa smoking since pa ito, several thousands of years pa. Alam niyo na yung smoking, it is being used noong unang panahon para sa trance, para maging high sila. It did not start as a stick of cigarette, no?
Yung mga leaves ng mga trees, sinusunog nila yan at doon sila humihinga. yun ang smoking until such time na na-develop nila, nakita nila, tobacco leaves ang pinaka-okay daw. So now, naging source of income siya. Diba? Bawat gobyerno, bawat bansa, ganyan. So, kaya nila pinapatawan ng taxes, no? Isa siyang income, unfortunately. Anyway, yun ang istorya ng smoking. Sana nga hindi pinayagan nun, pero nandyan na siya eh. So, until such time na kahit papano makapigil kayo, pigilan na lang natin. Ano? So, yan ang kwento ng smoking. It started with they want to be on a high level. Yung trance na kung tawagin nila. Para silang, wow, ganyan ang feeling. Yan. I'm sure you know what I'm trying to tell you. No? So, pag na-high sila, yan ang ibig sabihin nun. Yun ang storya ng smoking. And then, we need to get a good, good control ng blood sugar levels natin. Kung diabetic ka, make sure na napapababa mo siya with the present medications and along with other regimens na kasama na yung Santay Barley natin. No? Nakakatulong talaga siya na kahit paano makontrol yung blood sugar natin. And syempre, sino-sino sa inyo yung pag narinig nila, uy, ang ganda ng gamot na ito. Anong nararamdaman mo? Ay, base dun sa kapitbahay ko, itong ininom niya, inumin mo rin. Yan. Yung mga over-the-counter pills, yung mga gamot na narinig mo lang sa kapitbahay mo, mag-ingat kayo. Kasi sa totoo lang, once na uminom kayo without the prescription, magkakaroon ka ng problema. Ano bang klaseng mga gamot ito? Analgesics. Sa kidneys kasi yun eh. So kapag continuous kang umiinom nun, baka masira ang kidney mo. Hindi naman ito yung unang take lang, pangalawa, pangatlo, pangapat. Ito yung pangmatagalan mong iniinom. Yung iba, masakit ang ulo nila, inom sila ng inom. Masakit ang katawan, inom na yan naman. So, sa isang taon, palaging ganun ang ginagawa niya, sira na yung kidney niya. Pero kung umiinom ka, pa isa-isa lang, pag masakit lang ang katawan, masakit ang ulo, well, walang problema doon. And at least, kailangan prescribe ito ng mga doktor ninyo. Huwag kayong iinom ng basta-basta lang. Okay, so yan ang kwento ng mga over-the-counter pills. So, fit and active. Siyempre, exercise tayo. Kailangan, yung muscles natin, maganda yung tone. Kasi nga, nandyan dependent din dyan yung creatinine levels natin. Yan ang nilalabas, nanggagaling sa muscles. Ano? And siyempre, yung mga mag-ingat tayo dun sa mga iniinom natin, no? kahit na ano pa yan, mag-ingat lang kayo. And then yung mga tinatawag nilang salt intake. Ang Pilipinas is one country na napakataas ng sensitivity sa salt. Kaya nga, pag nagluto, sino ba yun dito yung mga mahilig magluto? Salt is always palaging nilalagay para masarap, lasa. Salt. So, yan ang isa sa mga ano. So, ito nga yan, water, healthy food, exercise, avoid smoking. Di ba? Paikot-ikot lang yan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na 2 main causes of kidney disease, 2 lang yan. So, you can actually forget the rest kasi kukonti lang yon by statistics. Pero ito, kahit saan makikita mo siya. Kung nakatira ka sa isang village, bilangin mo dyan kung sino mataas ang presyon at may diabetes, sigurado makakita ka. Sa isang building ng condo, makita mo ilan sa inyong hypertensive, diabetes. You can see the numbers. So, gaya nung nakikita ko na, number 1, diabetes. Yan talagang naninira ng kidneys, diabetes. Kasi nasisira yung mga ugat. And even hypertension, nadadamage yung mga blood vessels. So, kapag meron ka nung dalawang ito, lalo kang mag-ingat. Pwede naman talagang maprolong ang buhay mo, even if meron kang ganito, provided na palagi mong mine-maintain yung blood pressure at saka yung blood sugar.
Pero, you will only find that out kung nagpapa-check up ka. Di ba? Yung iba, inom ng gamot, wala naman check up. Ang nangyayari pala, maski umiinom siya ng gamot, wala naman check up. Hindi pala niya alam, hindi na ako control. Kasi yung doktor, magdadagdag siya ng gamot kapag nakita niya na kulang pa rin yung control. Halimbawa, matataas pa rin ang sugar with this medication, magdadagdag siya. Ganon yan. And even with blood pressure, meron ka ng 2 gamot, hindi pa rin niya kaya, magdadagdag talaga sila. So this is dependent on the dose. Para tayong nasa timbangan. Pag kulang siya, dadagdagan mo. Pag sobra siya, babawasan mo. Pero hindi ka titigil. Ganon yung panggagamot. So kung hindi ka rin nagpapa-check up, the doctor will never know. Diba? So, gusto ko lang ma-stress out, no? Diabetes and hypertension, sila pa rin ang number 1 and number 2 cause ng mga kidney damages, kidney failures. Pero pagdating dun sa diagnosis, syempre, hindi na yan ang isusulat nila. Acute renal failure, secondary to chronic diabetes, no? Chronic kidney disease or chronic hypertension. Yan, ganun siya. Pag nagsusulat kami ng mga cause of death, no? Ganun namin sinusulat yan. What is the primary cause? Bakit siya namatay? Kasi sira yung kidney. Dahil sira yung kidney because of, yan, number 1, diabetes. Number 2, hypertension. Ganyan namin siyang sinusulat. Blue marks ang tawag namin dyan. Okay? So, now, when it comes to the benefit ng drinking barley, for kidney stones naman, ano kasi siya eh, rich source of minerals and vitamins that actually are good for the kidneys. If you have a good kidney, mas mabilis niya talagang ma-filter yung mga bagay-bagay. And it actually allows large volume of urine to pass. Ayan ang kagandahan ng drinking barley. And fina-flush niya yung mga toxins. Itong research na ito, hindi nga ito galing sa atin, galing pa nga sa iba eh. Kaya ko ito finlash sa inyo, hindi lang tayo ang nagre-research dito, maski yung iba. Nakikita nila yung function ng barley, maganda pala. Ayan, okay? So, we share a common goal. Parang ganon. It prevents acidity of the urine. Remember, kapag acidic yung dugo mo, hindi maganda ang feeling mo. Kapag uminom ka ng barley, ma-alkalinize siya eh. Babalik siya doon sa normal pH level. Kaya kung tinitignan nila yung urine pH, pag mababa na siya, ibig sabihin acidic ka na eh. Pero kapag uminom ka ng barley, it goes back doon sa basic level eh. Kaya nga mas maganda, umiinom tayo ng ganyan na regular para ma-maintain natin yung functional capacity ng natin, yung mga kidneys natin. Ang barley natin, marami siyang vitamin B complex eh. Even magnesium, it helps in dissolving kidney stones. At saka napansin nila, it minimizes yung chances na magkaroon ka ng inflammation or pamamaga ng kidneys. Okay? So, barley. Benefits na hindi natin alam. B6, magnesium, ang dami niyan. Nakakatulong pa nga para mahihulog mo yung mga causes ng mga stones natin. Di ba? Fiber. Di ba? Mababawasan niya yung calcium. Remember, yung calcium, nakakadagdag siya dun sa mga formation ng mga stones. Even blood sugar, insulin levels. Anong nakakasira na number 1 sa kidney? Diabetes, di ba? Yan ang trabaho ng barley, no? Kahit pa paano, binabawasan niya yung blood sugar. And napapansin din nila, no? It seems to slow stomach emptying. So, this could help keep blood sugar stable. Meron kang sensation na busog ka. Di ba? Di ba yun ang importante sa atin? Pag na-feel mo na busog ka, masaya ka, di ba? Kahit pa paano. That's because of the, yung fiber. Okay? So, mako-control mo na ngayon yung appetite mo kapag full ka. Kaya nga napapansin nila, yung nagbabarley na regular, hindi na sila tumataba. Na-maintain na nila yung, yung figure nila. Kasi nga, habang umiinom sila, they have this sensation na parang busog sila.
So, they will now, titigil na silang umaya. Di ba? So, benefits ng barley water, dissolve small stones. So, kung may urinary tract infection ka, dahil sa kakaihi mo, sumasabay na rin, even yung mga bacteria, okay? And it prevents formation ng new stones. Kasi, kaya siya nakakatulong. Kapag stone former ka, halimbawa, nagpa-shockwave ka, high risk ka ulit na magkaroon ka ulit ng stones. Sinong gustong ma-shockwave ng 2 hanggang 3 beses? What did I tell you? Magkano yung shockwave? 60,000. Eh kung 3 beses ka na shockwave, that's 180,000. Pwede mong bulsa na lang yun eh, hindi ba? So, magkano lang yung sachet ng Sante na yan? Nasa 69 lang yata yun, hindi ba? Oh. Anyway, 20 best foods for people with kidney problems. Saan mo makikita yung barley dyan? Nandun siya, no? Second to the last. Okay? So, lahat ng yan, okay yan. And lahat ng yan are actually God's creation. So, hindi yan ginawa ng tao. Okay? So, ang sarap tignan, ano? Pero, ito, pineapple, makikita mo yan. Cranberry, makikita mo yan. Nuts, onions, bell peppers, garlic. Marami tayo niyan dito. Ewan ko lang itong bulgur. Skinless chicken, marami. Di ba? Ewan ko itong sea bass. Sea bass. Blueberry, ang mahal. Di ba? 1,200, isang ganun lang. Di ba? Pero punong-puno siya ng antioxidants. See? Okay? Buckwheat. Ano ba itong buckwheat na ito? Anyway, yan yung daw yung mga dapat kinakain kapag meron tayong kidney problems. Okay? So, punta na tayo kung anong laman ng ating barley. Bakit siya maganda sa kidneys natin. Gaya nung nabanggit ko sa inyo kanina, no? Kapag acidic ka, ang dami mong nararamdaman. Sakit ang ulo, sakit ang tiyan, sakit ang katawan. Bakit? Acidic na acidic ka. Hindi yung hyperacidity sa tiyan ang pinag-uusapan natin. Ano? Yung acidity ng dugo natin. Dahil kapag na-filter yan dun sa kidneys, makikita mo yung urine mo, acidic. Mababa siya dun sa 7.4 hanggang 7.3 nga. Siyempre, acidic na siya. Pag uminom ka ng barley, makikita mo, babalik siya ulit dun sa, na-alkalinize siya, babalik siya ulit dun sa basic na, na level. So, itong nakita nila, yung pH level, dapat slightly alkaline siya. 7.4 something siya. So, para yung katawan mo, mag-function siya normally at kung may damages, pwede na niyang ma-heal yung mga damaged tissues kapag nandun ka sa slightly alkaline. So, kapag if your body's pH is not balanced, yan, sabi nila, yung mga vitamins mo, yung mga minerals mo, yung mga food supplements mo, hindi sila ma-assimilate. Hindi mo rin sila magagamit kasi madali silang masira kapag acidic. Okay? So, ano pang meron sa barley natin? Chlorophyll. Di ba? Meron niya, ang ganda ng chlorophyll dun sa hemoglobin production. Remember, ang kidney, isa siya dun sa mga gumagawa ng dugo. Kaya kapag sira ang kidney mo, anong nakikita mo sa pasyente? Anemic sila. Ang puputla nila. Para silang putlang bangus, tawag nga nila. Anyway, kapag sira ang kidney, definitely anemic yung pasyente. So, yung barley, tayo niyan. Kaya nga nakaka-recover yung mga merong anemia, especially women, kasi monthly, ilang cc din ng dugo ang nawawala sa mga kababaihan, di ba? So, it can actually provide for the losses. So, it provides iron dun sa mga organs natin, nawawala din yung mga peklat dun sa baga, based dun sa mga research nila, na i-improve din yung blood sugar level, at saka yung healing properties, mas mabilis mag-heal yung mga sugat natin. Napansin din nila na stimulate yung tissue growth. So, what else? Chlorophyll helps to build
high blood count, na-improve yung anemic condition. Yan yung kakasabi ko lang. At saka, yung it cleans actually yung mga ngipin natin and also the gums. Okay? Chlorophyll. Yan ang ano niya. Yan ang chemical composition niya. Di ba? Nung ako'y estudyante pa, parang ayaw kong nakikita yung mga yan. Kasi pinapadrawing sa amin yan eh. Paano mo naman, dalawang guhit dito, tapos dun dalawang guhit, tapos isa lang. Ang hirap niyang i-memorize eh, no? So, vitamins. We now talk about the vitamins, ano? So, yan. Yung all-natural vitamins, yung mga organic, kung tawagin natin, ano? Nakikita yan sa mga plants and animals. Siyempre, mas gugustuhin natin yung plants instead of the animals. Diba? Although, allowed tayong kumain ng mga animals. Pero noong unang panahon, bago ka makakain ng animals, pigs, pork, bago ka makakain yan, iyon ay pagkatapos mo na silang inalay. Ito yung practice noon. Until such time, bago mo siya makain, kailangan inialay muna. And then, you can paghati-hatian nyo na siya. Tapos, dumating yung panahon ng hunting, madalang pa rin ito. Ano? Halimbawa, nag-hunt ka, yun ang kinain ninyo, pagpaparty-partihan ninyo. Ngayon, anong nangyayari ngayon? Everyday na siya. Makikita mo na siya sa palengke. Hindi na siya kagaya dati na mag-hunt ka bago ka makakain ng karne. Kasi mas gugustuhin nila yung mga vitamins and protein content na galing sa plants. Kasi nga, ito yung kukunti yung cholesterol levels. Ito yung mas maganda when it comes to tissue repair. Ito yung maganda when it comes to yung overall health natin. Gusto nila kumain ka ng karne, madalang lang. Pero ngayon, everyday parang fiesta. No? Asado, adobo, menudo, ang dami niya, almost everyday. Okay? So, the more healthier vitamins actually are coming from plants. Okay? Yun lang ang gusto nating ipakita dito. And siyempre, with few exceptions, pwedeng ma-synthesize ng katawan natin yan. Kapag nagkukulang tayo ng certain vitamins pero kumpleto ka ng substrate, yung katawan natin kaya niyang i-manufacture yun. Okay? And syempre, essential ito para sa normal functioning ng katawan natin, yung mga vitamins. Along with minerals. Syempre, ang base doon sa aking mga nabasa, ang pinakamagandang lupa actually to cultivate itong Sante, barley, is actually from New Zealand. Kasi ang water source nila doon, from the slopes, is fresh na spring water. Anong nangyayari? Ano bang meron doon? Marami siyang vitamins and minerals. Yan. So, base na rin doon sa mga research nila, doon sa soil, mas magandang mag-cultivate dito. So, kung anong component nun, yun din ang laman ng barley grass natin. Okay? So, ano pa? What else? So, although ito yung sinasabi ko, although the body can manufacture a few vitamins, it cannot manufacture a single mineral. So, it has to come from an outside source, which is actually, gaya nito, sa atin, Sante barley. Okay? At saka yung mga tissues, internal fluids, merong quantity talaga ng mga minerals. Napansin nyo ba na yung mineral water, yan, parang ang sarap niyang inumin di ba? Parang ang sarap ng feeling mo kapag nakainom ka niyan. Compared dun sa purified. Yung purified, halos wala na siyang laman di ba? Na-filter na kasi. Pero yung mineral water, kompleto siya. Okay, so ito yung mga major minerals sa katawan natin na kailangan talaga natin on a day-to-day basis, which actually these are present dun sa barley grass natin. Sodium, chloride, potassium, calcium, phosphorus, magnesium, sulfur. Sa anong tawag dun sa death chamber?
Yung mga criminal na sentence na to death, alam mo kung anong nilalagay nila? It's potassium. Loads and loads of potassium. Okay? So, anyway, para lang alam ninyo, that's the end of the story when it comes to kidney problems. Meron ba kayong mga tanong? Katugulo pa po ba yung pag sumakit ng likod tapos dito sa kidney? It depends on the area. Usually it's the flank. Ito yung flank. Ayan. Tapos, ang pain niya, ang character ng pain is actually colicky. Ganyan siya. Sometimes yung iba, diretso siyang ganyan, tapos hindi niya... Pero kung yung stone, nagta-travel siya, nahulog na siya, nandito na, yan, pag ganyan-ganyan siya. Nandito, hanggang sa mahulog siya dyan. Minsan, pag ihi mo, kulay tsaa na, kulay coke na. Ibig sabihin, ginasgasan na niya yung dinaanan. Ang stone kasi, kung titignan mo siya under the microscope, para siyang bubog ng salamin na nagkumpol-kumpol. So kapag nahulog yan, what happens? Ginagasgasan niya yung kaya may dugo. Kagasgasan niya yan. So kapag umihi ka, kulay tsaa or kulay coke, kulay dugo talaga. Ayan, depende kung saang stage na siya. So kung sa taas yan, kulay tsaa pa yan. Pero pag sa ilalim na, baka nga kulay dugo na. Okay? So, depende sa site or dun sa area ng pain, depende dun sa character ng pain. Pero yung iba, malalaman na ng clinician what's happening. Lalong-lalo na kung appendicitis. Kasi parehas na nasa right side. Alam ba, yung stone nandito, akala nila appendicitis na. So, they will see that dun sa mga test. Okay? Walang gustong mag-opera na pagbukas mo, kidney stone lang pala. Yan po ba may diabetes na tapos may high blood ka po? Pagka niresetahan ka po ba ng gamot pang diabetes tsaka pang high blood, pag binintin mo po ba yun, nakaka-apekto po ba yun Sa kidney? Apo? Okay. Gaya na nabanggit ko, number 1 and number 2 sa kidney diseases, no? Hypertension and diabetes. Itong masasabi ko, kung hindi ka iinom ng gamot, mas mabilis masisira ang kidney. It has to be maintained. Kailangan normal ang BP mo every day. Kailangan normal ang sugar mo on a day-to-day basis. Dahil kung hindi, sisirain niya yung mga ugat. So kung halimbawa, meron kang iniinom na gamot, may mga monitoring tayo dyan. Halimbawa, every 3 months, minomonitor mo itong mga test na ito. Kung normal sila, then it will tell you, okay sila. All you have to do is continue taking the medicine. Ganun siya. All medicines are not devoid of side effect. Pero, ang mga side effect na ayaw namin ay kung nagkaroon ka ng allergy. Pero yung mga simple side effects, okay lang yan sa amin. Ang importante, normal ang sugar, normal yung blood pressure. Okay, what else? Mahal kasi ang mag-maintain di ba? Kaya nga, it's best na hindi ka umabot dito sa mga ganito. Like stage 1 hypertension, 130/90. Pero may profile yung mga pasyenteng yan. Smoker kasi sila, yung diet nila mataas, overweight sila, stress yung ginagalawan nila araw-araw. You cannot address all the issues Like for example, age. 60 years old ka na, nung tumaas ang blood pressure mo, wala pang gamot na nakakapaba ng edad natin. I wish meron, pero kung meron yun, papakyawin ko. Di ba? So, among all the risk factors, age is the problem. Kasi hindi mo siya pwedeng i-address. Ganon siya. Yes. Tagdagan mo pa ng isang sachet. That's the best. Unfortunately, kung meron ng damage yung kidney, hindi mo na pwedeng gawin yan. Overload ka. Overload ka.
Kasi hindi na umaandar ang kidneys eh. Ang usual question dyan, Doc, is kung nagda-dialysis ka, kung still pwede ba mag-one? Mag-barley, walang issue. Pag nagdadialysis ka na, yung mga pasyente sinasabi na, ano mang gusto mong ulamin? Dok, ito kasi yung gusto kong kainin. Sige, habang nagdadialysis ka, kumain ka na ng gusto mo, minom ka ng gusto mo. Bakit? Lilinisin na rin eh. Hindi nag-enjoy siya. Di ba? So, ganun lang siya. So you mean, Doc, pagka marami ka pong uminom ng tubig, nyari, nag-maintain ka ng mga maintenance, mapaplush out din po ng tubig. Anong ibig mo sabihin? May ano kasi yung mga gamot. Tapos may high blood ka po. Oh. Paano mo mapaplush out yung ininom mo na synthetic drugs? Okay. Yung mga gamot, meron silang tinatawag na metabolism. Yung iba, they are being metabolized sa liver. Like yung metformin. So, sa liver siya na may metabolize. Yung ibang mga gamot na may metabolize sila sa kidney. Yun na yung naglalabas. Sila na yung bahalang yung product ng waste nila, doon na nila inalabas. Now, the problem is kung meron kang liver problem, ay hindi mo na nga siya pwedeng inumin. Kaya naghahanap kami ng gamot na hindi nagkakaproblema sa liver. So, kung halimbawa may problem na yung kidney mo, pipili kami ng gamot na hindi sa kidney ang elimination niya. Okay? So, dito pumapasok yung knowledge mo sa mga gamot. Remember, ang daming gamot. Minimemorize namin yan kung nasaan sila lumalabas. Okay? So, what else? Usual question po kasi, like, for example, pwede daw po ba nila isabay yung barley? And how many times po sila dapat uminom in a day? Walang problema. Kung wala namang issue yung kidney, pwede ka ng dalawa. One in the morning and one in the evening. Walang issue yung barley with the medications. Wala. Wala siyang issue. Even with pregnancy nga, wala namang issue. Diba? The only issue there is kung halimbawa, sabi ng nephrologist mo, you are only allowed 1.5 liters of water per day. So kung umiinom ka ng barley, okay, provided na kasama siya dun sa 1.5 liter. Okay? So, that's about it. Pag tinanong kayo, yan ang sagot ninyo. Oo, sa sales talagang tatanungin yan eh, no? O, pwede bang uminom yung anak ko kasi may problema sa kidney? Ang pinapainom lang 1.2. Pwede po. Basta kasama kasama siya dun sa 1.2. So, yun lang yun. Mag-ingat na lang kayo when it comes to kidneys. Kasi nga, once na nasira na yung kidney, you cannot bring it back to its healthy state. Not unlike liver, meron siyang ability to regenerate. Tanggalin mo ng kalahati yung liver mo, in 1 to 2 months, pwede na siyang bumalik dun sa dati. Yes, mabubuo siya. By way of hypertrophy. Maglobo siya ng lobo ng ganyan hanggang maging functional siya. Yes. Sobrang taas na ng creatinine niya. Yes. Kumbaga, yung lahat ng basura, what happens sa isang bahay na basura hindi mo tinatapon, hindi ka na makakapasok doon. It's the same thing sa katawan natin. Ang dami ng umiikot na toxin. Abay, patutulugin ka niyan. So, yung iba, ang unang symptom nila is headache and vomiting. Suka ng suka. Yun pala, sobrang taas na ng creatinine. Yun yung mga dinadialysis namin, emergency. Yes. So, yes. Usually, moderate to far advanced na dun sa kidney damage. Yung nagsusukado, kaya niya pa talagang mag-antibiotic? Yung symptom,
dialysis lang. Pero yung barley natin, ang trabaho nito, ang main na trabaho niya talaga is to prevent you from going to that stage. So kapag nandun ka na, kasalanan mo kasi, parang gano'n. Ang tagal ko na sinasabi sa'yo, pagpa-check up ka, ganyan-ganyan, sana hindi ka umabot dyan. Ang malaking role talaga ng product natin, dito, bago pa lang siya mag-umpisa. Kasi kahit papano, makaka-prevent ka, makakatulong siya. Nandun talaga yung role niya. And gusto natin dito. Ayaw natin na umabot doon. Di ba kaya nga yung introduction ko sa inyo, magkano nagagastos kapag nagdadialysis ka? Magkano? Di ba? Yun ang objective natin eh. Hindi umabot dito. Yun ang role natin. Yung product natin, nandun siya. Dun sa preventive part. Okay? So, what else? Live more, do more. Sabi nga nila. Ayan. Kunyari yung patient nagka-maintenance na ng pang-diabetic tsaka high blood. Advice, kunyari na-decide niya na mag-barley na mag-barley. Advice ba na itigil nga yung maintenance med niya or kailangan sabay pa rin sa barley? Meron kasing ano yan eh, meron silang specific site ng trabaho. Like for example, hypertension, ang edad niya 50 plus or 60 plus, meron siyang calcium channel blocker. Ang trabaho ng calcium channel blocker na yon, pinabababa niya yung presyon by way of yung mga ugat mo, pinaluluwang niya. So, well, that cannot happen with the barley, but at least yun ang pwedeng gawin nung gamot na yon, and irreplaceable siya. Kung ang problema mo naman yung sa diabetes, mga sabihin na nating yung panlabas ng insulin, para lumabas yung insulin mo. Yung pancreas kasi natin tamad na, kaya wala nang nilalabas na insulin, kaya ang taas ng sugar mo. So may gamot kaming mga binibigay para lumabas yung sariling insulin. Ayan. So, hindi siya function nung barley natin. Pero ang sinasabi ko dito, ito, nakaka-reduce siya ng blood sugar in a different manner. Paano? Uminom ka ng barley. Dito pa lang sa tiyan, yung kinain mo na carbohydrates and fats, hindi niya i-absorb. Eh di, bawas na yung sugar. Ayan. So, yun ang trabaho niya. So, hindi siya ka-match nung mga gamot. Iba yung gamot. Although synthetic ito, it's a research na napakaganda, irreplaceable sila. Kaya, ang sagot doon, parehas mo silang ginagawa. Para hindi madagdagan yung gamot mo, yun ang idagdag mo, yung barley. Yeah. Ganun siya. Kasi, mas mahal ang gamot eh. Ang halimbawa, ang glimepiride will cost you 30 pesos. Eh kung 3 times a day mo na siya o twice a day mo na siyang iniinom, magkano na siya? Parang gano'n. Yes, isa pang gamot pa lang yun. Eh, usually kapag diabetes, 3, 4, or even 5 medicines per day para mo lang siya man-normal. Eh di yung kinain mo, wag mo siyang pabayaang ma-absorb, mag-barley ka.